Okay, magko-continue lang tayo sa 25 ways of communicating respect to our husbands. Sa ngayon, nasa chapter 7 to 9 tayo. And today, ang i-explore natin ay how to communicate in three ways. One is expressing thankfulness, and then a warm smile, and patient communication or moving beyond nagging. So, learning this, matututo tayo at may encourage tayo kung paano natin matutulungan bilang wives yung mga asawa natin um, sa paglilid sa atin. And at the same time, makakatulong tayo na magkaroon ng kapayapaan sa mga kanya-kanya nating tahanan. So what is nagging? Sa Merriam-Webster, sinabi doon na persistently annoying or finding fault, causing recurring worry or anxiety. Sa kultura natin sa Pilipinas, ito daw ay, ang tawag dito ay sirang plaka or broken record or yung endless repetitive reminders or request. Now, punta tayo sa mga dahilan kung bakit tayo nagnanag. Number one is yung forgetfulness. So, sabi dito sa number 7, don't nag. Point 1, husbands can be forgetful. So, ni-note ni Jennifer Flanders na ang nagging daw ay nagmumula sa desire for control or a difference in perceived urgency. So, tayong mga babaeng asawa at yung mga lalaking asawa natin, meron tayong kanya-kanyang um, mga yung urgent sa atin, hindi sa kanila, tapos yung urgent sa kanila, hindi naman sa atin. So, magkaiba talaga siya. Isa din sa reason ng nagging daw ay yung anxiety. Ito daw ay response sa mga anxieties natin, sa fear of chaos, and at the same time, dun sa gusto natin na kontrolin yung mga bagay-bagay and we wanted everything perfectly na ma-handle. Yun daw siya. And ang naging ay hindi lang dahil sa makulit tayo, ito ay dahil sa yung pag-aalala natin or takot natin hindi mangyari o masunod ang gusto natin. So we're trying to be in charge instead of letting our husbands. Number 1. Okay, let's understand yung triggers. Number 1, forgetfulness. Husbands can sometimes be forgetful. Yung normally sa mga asawa natin, mas na-appreciate nila yung isang beses lang na mag-remind instead of yung paulit-ulit. So, minsan, yung mga constant unsolicited na pag-remind sa kanila ay hindi nakakatulong for them to lead us ng mas maayos at mas mabuti. Yung next natin naman ay husbands may not respond sa same urgency na katulad ng meron tayo. So, nabobother ba kayo kapag yung respond nila ay hindi mas mabilis kaysa sa mga response natin? So, yun yung reason, yung different urgency natin sa mga bagay-bagay. Pwede nating makonsider na sa mga ganong time, pwede nating isipin na maybe pinag-iisipan pa niya ng mabuti or maayos para mas magawa niya ng mas maayos yung mga bagay-bagay sa tahanan nyo, 'di ba? Or yung mga decision making niya. And also, isa sa action tip na pwede ay it is wise to give our husbands yung room to breathe and a space to lead, a space to the space to fail and the space to grow. So hindi lang natin sila dapat like yung parang minamandohan na parang mga bata or pinipilit or parang gusto natin tayo na lang yung gumawa, tayo na lang yung mag-lead para matapos na ang lahat. Next naman sa yung supporting passages natin. Teka lang ha, pinipindot ko. Yung biblical principles natin dyan, si Delilah and Samson. So, sa example natin, Delilah's constant nagging wore Samson down until he was sick unto death. So, a nagging wife can make a husband sick of her, sick of the marriage and life itself. So, dito makikita natin na
Kapag yung path ng pagiging nagging or contentious wife, yung sinunod natin, ito yung magiging resulta, yung mga asawa natin, imbes na ma-drawn sila sa atin into love, mag-withdraw sila sa atin. And katulad ng mga passages dito sa Proverbs, sa Proverbs 21 verse 9, sinabi doon na it is better to live in a corner of a roof. Sa Proverbs 21:19 sinabi na it is better to live in a desert. So, observation ko lang to na parang, oo nga no, kapag naging kami or contentious kami sa mga husbands namin, pwedeng mangyari is yung mga asawa namin ay mag-hide sa corner of ng mga bahay-bahay namin to isolate themselves kasi ayaw nila makita yung asawa nila because they're nagging or contentious. Next naman ay yung to the extent na i-dread na nila na umuwi ng bahay. Kasi nga, ano eh, yung atmosphere na meron sa tahanan is something na ayaw na niya. So, from hidings or isolating yung sarili niya sa mga tahanan natin, magwi-withdraw siya at i-dread niya yung pag-uwi sa bahay. So, most likely, magsistay yan sa labas. So, yun siya. Yun sa mga examples natin sa Bible. So, how do we go from here as Christian wives? Pwede nating matutunan yung encouragement over criticism. So, husbands thrive when spoken to with grace rather than criticism or pressure. So, mas may encourage natin yung mga asawa natin kung ang way ng pakikipag-usap natin ay with patience and loving kindness instead na pagpuna or pamimilit at pagmamadali. So, sa scripture, sa Proverbs 25 verse 15, sa pamamagitan ng pagtatiyaga, maaring mahikayat ang pinuno at ang malumanay na dila ay bumabali ng buto. Next naman yung honoring headship. So sinabi sa Ephesians 5:33, and let the wife see that she respects her husband. Yung principle na pwede nating makuha doon is we honor our husbands as the grown men God created them to be and as our God-given authority. Remembering that this authority is modeled after Christ's sacrificial love for the church. So when we replace nagging with respect, and when we move from a parent-child dynamic to a God-given partnership, nakakatulong yon na maramdaman ng mga asawa natin na we respect them. Yung remember then yung identity natin na whenever we find ourselves treating or talking to our husbands like a child, let's move from a mothering spirit to a helper spirit. Nakaka-relate ako dito kasi it's very challenging lalo na sa mga kababaihan na sila yung naging breadwinner. Walang nanay, walang tatay. Talagang yung role ng nanay at tatay ay gagawin mo eh. Kasi you have to. So, nakaka-relate ako ng sobra dito. And isa ito sa, I think, nahirapan ako nung unang-unang mag-asawa kami ni Gino. Pero dahil sa the good thing is nakakaupo ako sa mga accountability na mga naunang mag-asawa sa mga married sa atin. So, nagkaroon ako ng wisdom na, okay, ito yung dapat kong i-watch out. Ito yung mga habits na hindi ko dapat dalhin sa loob ng marriage. So, yung mga mag-aasawa in the future, if this is something na habit mo na ngayon or meron kang temptation to nag sa siblings mo, sa parents mo, or the people around you just to get what you want, ito yung something na dapat mong iwanan at paglabanan kapag pumasok ka na sa loob ng marriage. Yun. So, next is trusting God. We are not the Holy Spirit. Transformation belongs to God. So, meron tayong fear, mga wives, na if I don't remind Him, if I don't do this, nothing will get done or change and our marriage will fail. So, ang nangyayari, because of that fear, papangunahan natin yung asawa natin. We'll try to convict them, we'll try to change them, or fix our husband. And yung burden na yon is too heavy for us women or wives na kasi yung role na yon ay sa Holy Spirit, sa Panginoon natin yon. Yung transformation ay hindi mangyayari sa mga puso nila just because ninanag natin sila or
inuulit-ulit natin sa kanila yung mga request or reminders na dapat masabi natin sa kanila. Dahil nga, tingin natin, mababago natin sila. Pero hindi. We are not the Holy Spirit, so let's leave it to God, yung transformation ng mga asawa natin. So, ang command sa atin ay sa Proverbs 3 verse 5. So, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your understanding. So, sa mga panahon na we are tempted to nag yung mga asawa natin, lean sa ipagkatiwala natin sa Diyos. Huwag natin pagkatiwalaan yung mga sarili nating understanding kung paano papatakbuhin yung household natin or yung mga bagay-bagay. And not sa mga sarili nating effort or strength or grit, but yung Holy Spirit talaga yung mag-work sa mga husbands natin. So, we have to surrender. Yes, Ate Liz, may mga reasons kasi. Ganito kasi, ganyan asawa ko. Kaya nagnanag ako. Pero, yung na-note ko doon is there may be seemingly understandable reasons to nag, but they are not God's way. So, He calls us to patience, prayer, and trust in His timing. Naalala ko yung sinabi ni Jennifer Flanders nung unang mag-asawa sila, talagang yung pag-usurp at pagtatry na mag-take over ay nandun. So, tinatry niya na utusan niya yung asawa niya ng dapat yung iutos niya sa asawa niya, eksaktong gagawin ng asawa niya. Pag hindi, magagalit siya or mag-iiba yung response niya. So, hindi daw yun nag-work ng maayos. Pero dahil nga Christian yung asawa niya, at katulad ng mga asawa natin, instead na magalit sila sa atin, iwanan nila tayo sa bahay, magtago sila sa mga sulok ng bahay natin, ang ginagawa ng mga asawa natin is they are patient. They are patient and talagang inuunawa nila tayo. At yan, may mga pag-uusap din for sure na about this. So, salamat sa Diyos dahil mga asawa natin ay mga Kristyano. Ayun, application, punta tayo. Sinabi dyan na instead of repeated badgering, use gentle reminders. So, for example, would you like me to remind you about later or would you rather handle the timing yourself? So, don't guess. Ask your husbands, lalo pag bagong asawa pa lang kayo kasi nag-a-adjust pa kayo. What are the things you find easy to forget? Ask your husband, would you like me to help you remember them? Or for urgent matters, do you want me to give you a reminder? Gusto mo bang i-remind kita? Would you prefer or would you prefer me to wait for your lead? Yan. Ask and permission turns a nag into a help. So, instead of nagging, we ask kung ano yung matutulong nila sa atin. So, hindi tayo nagiging mother nila, instead, nagiging helper tayo. And if nagging has been a way of life, kung ito na yung nakasanayan natin, kasi iba-iba din tayo na upbringing. So, ask your husband's help. Give him permission to gently tell you if he senses you are slipping back into old nagging habits. So, kung si Jennifer Flanders ang tawag sa kanya ng husbands niya, for 10 years na-realize lang niya to you're so sweet kapag nagnanag siya. That then we can ask our husband, give me a nudge or timbrehan mo ako pag ninanag kita ha. May kilala ako, sa realidad to ang tawag sa kanya ng asawa niya lalaki is perfecta kapag nagnanag. I think kilala ni Lori yun. Naka-video pala tayo. Okay. Yun lang. So, if nagging has been a way of life, enlist your husband's help. And let's move on sa thankfulness. Sinabi dito or sa book ni Jennifer Flanders na we owe a debt of gratitude to God, but this attitude should also spill over our relationships with our fellow men. So, at nadodoble to sa mga members ng household natin, lalong-lalo na sa mga asawa natin. So, ni-note niya doon na don't take your husband for granted. Express genuine appreciation for everything he does for you, whether great or small. Always say thank you. As
as we express our gratitude, we must never forget the highest appreciation is not to utter words but to live by them. So, ang pasasalamat sa Diyos at even sa mga asawa natin na hindi lang siya nakikita, or hindi lang basta natin to sinasabi, dapat natin itong i-act at nakikita to or dapat itong maranasan ng mga fellow men natin at most especially ng mga asawa natin. So, ang dalawa sa killer ng ating gratefulness ay ang envy at ang expectations. So, okay. So, yung envy, sinabi dyan na looking at what others have and feeling like your own glass is half empty. So, yung resenting what others have and pitying, yung naawa tayo sa sarili natin because we think na may kulang, yun yung envy. And when we focus on what is lacking instead of what we have, ano talaga to, isa to sa killer ng joy. Talagang nanakawin nito yung pagiging mapagpasalamat natin bilang mga babaeng asawa or bilang mga kababaihan. And next is yung expectations. So this one creates entitlement and kills gratitude. So this one naman ay if you think you deserve it or you won't be grateful for it. Gratitude only happens when we see things as gifts, not as something as we owed. So, kapag may mga nakatanggap tayo sa mga asawa natin, we see them na hindi natin yon something na deserve or dahil in-honor natin sila, dapat nakakatanggap tayo ng something din from them. So, we don't expect anything na from our husbands dahil lang sa ino-honor natin sila. So, for example, wedding anniversary nyo, your husband brings you flowers but you were expecting diamonds. O, di ba? Sino nag-expect ng diamonds sa inyo dyan? Okay. So, yun yung mga example na inano ni Jennifer Flanders. So, kung hindi man natin makuha yung mga ina-expect natin from them, we still thank them. Kung di tayo binigyan ng flowers nitong Valentine's, we still thank them. We still honor them. Yun. So, and also, whatever yung binigay sa atin ng mga regalo or ginawang efforts sa mga asawa natin, express it. Sabihin nyo, thank you. Sabi ni William Arthur Ward, feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. So, open the gift na whatever it is na galing sa asawa nyo, buksan nyo and appreciate it and say thank you. Naalala ko sinabi ng asawa ko, kunwari, pag binigyan niya ako, tapos yung binigyan niya sa akin, hindi ko naman binuksan. Tinabi ko lang, di ko man lang tiningnan, di ako nag-say ng thank you. So, yun yung mga isang example na mga napapag-usapan namin sa bahay. Asia. So, yung mga scriptures about that is do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than ourselves. Yun, tsaka yung for where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. So 1 Corinthians 13:14, sinabi doon, love does not envy. Yeah, so how do we mortify envy and expectations? How do we mortify? Cultivate an attitude of gratitude. Sinabi sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. In everything give thanks. This is a command, hindi siya option. So, being thankful isn't just for when things are going well in our marriage. Hindi lang sa mga panahon na maayos yung marriage natin, walang trials or marami tayong natatanggap sa mga asawa natin, but in all circumstances, sa mga adversity, prosperity, sa sufferings, whatever it is, we are commanded to be thankful to our Lord, most especially, and to our husbands. So, next is look for the good in your husband.
Sabi sa Philippians 4:8, if anything is praiseworthy, think about such things. So search for the commendable. When we focus on the good, we are more likely to see his potential and treat him with kindness and respect. So it is impossible or hindi natin pwedeng sabihin mga asawa natin na walang commendable sa mga asawa natin. Meron yan. So look for it, yung mga strength nila, yung mga daily contributions nila sa atin, sa mga tahanan natin. Try to look and be thankful for those efforts. For example, yung taking out the trash, yan, binibigyan ka ng coffee while you're working, pinagluluto ka ng asawa mo, minamassage ka, so nag-aalaga sila ng mga anak mo. So those are the things na um, we can say thank you and appreciate our husbands. Hindi kailangan na yung mga malalaking bagay lang na binibigay o ginagawa ng mga asawa natin, but ang thankfulness ay nagsisimula sa pagpapasalamat sa mga pinaka maliliit na bagay, yung mga unnoticeable na mga bagay. Next is give life with your words. A gentle tongue is a tree of life. So, dito sa part na to, give life with your words, ibig sabihin na yung mga, whenever we appreciate our husbands, na-encourage sila na meron tong epekto sa kanila na mas gusto nilang pagsilbihan yung asawa nila, mas minamahal nila yung asawa nila, mas binibigyan nila yung asawa nila na hindi kailangan hingin yung mga bagay na yun, pero nandun yung initiative. So, mas yung kalooban nila is hindi napipilitan, but kusang loob. Sa practical application, say thank you both for the big and mundane things. Yung nabanggit ka na kanina, taking out the trash, working, taking care of your kids. Lead by example. Cultivate thankful hearts in your children. Teach them to express gratitude, especially to their father. So when our kids, lagi ko ito narinig sa mga may anak sa atin na tayo dapat yung mag-lead ng example, magpapakita sa kanila through our husbands kung paano mag-express ng gratitude. So kung hindi nakikita sa atin na we're thankful or we're grateful sa mga asawa natin, ano yung example na may kita nila sa atin na mga babaeng may asawa? Last na to, smile. Way number 9, smile. Sabi ni Bob Marley, nasa na? The most beautiful curve on a woman's body is her smile. I think lagi nyo tong naririnig. A smile is a beautiful thing in and of itself. Any face looks better when it is graced with a heartfelt smile. A smile spreads happiness. So, dyan sa nilagay ko, a crushed spirit doesn't just dry up your husband's bones. It dries up the very atmosphere of your home. So, for example, umuwi ng bahay yung mga asawa natin, pagod sila, and yung nadarat nila ng mga behaviors or facial expressions natin, even di tayo magsalita, may epekto yun sa kanila. So, it is something na I think kapag ang nakikita ng mga asawa natin is more on nakasimango tayo or heavy yung spirit natin, serious or frowning, yung mga husbands natin ay suddenly magkakaroon sila ng mga pakiramdam na parang they're pressured or parang hindi peaceful yung paligid natin. So, may ganun daw siya. And next is realizing na yung mga nonverbal cues natin to communicate 93% of our message, far more than the actual words to say. So, 7% lang yung words natin, but yung 93% yun yung nonverbal or mga body language natin or facial expressions. Talagang nagsispeak din talaga siya sa mga asawa natin and even the people around us. So sinabi dun sa book na your face is a billboard that your husband reads all day. Even when we are silent, our body language and facial expressions still speak. So yung mga examples ng silent nagging is crossing arms, rolling your eyes,
yung dramatic sigh or heavy sigh. Yan. A cold, blank stare. And yung raising eyebrows, yung mga ganyan. So, I think, yeah, nakaka-relate tayo sa mga ganito. Even ng mga hindi pa, wala pa tayong asawa, even sa mga pamilya natin, I think nagagawa natin ito. So, next is supporting passages. So, sinabi dyan na Proverbs 15:13, a glad heart makes a cheerful face, but by sorrow of heart the spirit is crushed. Sa Proverbs 15:13, sinabi dyan na the joyful heart acts as good medicine. The light of the eyes rejoices the heart, and good news refreshes the bones. Next, the light of your eyes brings him joy and refreshes his spirit to the bones. Yan. So, ito yung mga verses na it talks about kung paanong na-encourage yung mga asawa natin when they see our faces na cheerful, when we smile at them, nagla-light up yung mga eyes natin, and it's a good medicine or nare-refresh nito yung mga bones nila na for the entire day, pagod na pagod na. We don't know kung ano yung pinagdaanan nila the entire day, pero 'di ba? So, nakakatulong siya to encourage yung mga asawa natin kapag ito yung mga nakita nila sa mga body language natin and mga facial expressions natin. Practical application, smile. Smile frequently. Make it a daily habit to smile at him. Yan. Kung hindi tayo sanay, ngumiti, practice sa mirror or sa mga tao na nakakausap mo or even kapag may kausap tayo sa phone. Kasi nasa-sense nila yun na yung mga tone ng voice natin kapag masaya tayo or we're grumpy or malungkot tayo. So, they can sense it. Also, gusto kong i-add yung soft gaze. So, hindi lahat tayo ay merong mga soft features na tinatawag. Some of us ay strong yung features na kahit na hindi naman malungkot, hindi naman galit, hindi naman pagod, mukhang malungkot, mukhang galit, mukhang pagod. Ako am one of those. Kasi nga, di ba, hindi lahat, yung iba, soft yung features na kahit hindi sila ngumiti, inviting sila or welcoming yung dating. So, sa atin ng mga strong yung features, let's try practicing, let's start smiling. And yung soft gaze meaning, hindi yung puppy eyes na emoji na soft gaze. So, try na palambutin yung mga facial expressions natin. I think nagigess nyo naman yon kung paano siya. Yan. So, nakaka-relate ba kayo? Okay, patapos na tayo. When our hearts are grateful and our words are kind, our faces will follow. A smile tells your husband, you are welcome. I am inviting you in and I'm happy to be with you. Or I'm happy to be with you. So yung challenge later ay when you see your husband after this study, paint your face with a smile. So this one naman, last na, something to reflect. If we have been nagging or have been ungrateful sa mga asawa natin or always frowning at our husbands, we are called to repentance, and I'm one of, kasama niyo ako dito. We should ask forgiveness from God, who is to forgive us for all unrighteousness. Then we should ask our husbands for forgiveness and start practicing these ways on how to communicate respect to our husbands, not by our own strength or effort, but by asking for His grace. Ayun lang naman siya. So, meron tayong discussion questions, and ito ay for married women and for single women. So, pwede kayo mag-break after the prayers. Yun lang po. Let's pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa natapos namin pag-aaral patungkol sa nagging, sa pagiging ungrateful, and whenever we're frowning sa mga kanya-kanya naming asawa. Salamat dahil hindi tahimik ang salita mo sa mga bagay na ito. Truly,
ang naging ay hindi lang something na it's not just a communication problem, but it's a heart issue. Napapasalamat kami dahil patuloy mo kaming tinatawag sa pagbabago at sa repentance and to transform and renew our minds pagdating sa mga usapin nito. Tulungan niyo po kami na kami mga married at even the single ladies kung paano namin mapapractice itong mga ways na ito on how to respect our husbands, not just our husbands, but for the single ladies sa kanilang mga parents, siblings, and the people around us. Salamat o Diyos, at ito lamang po yung mga panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.